Hi! Good morning again everyone. Kumusta po kayo? Okay, dito sa amin guys, medyo umuulan naman na. So sa ngayon medyo nahihirapan ako. Ngayon pa lang yung pag-set up ko ng camera, nahihirapan ako kasi basa na yung ating paligid guys. So dagdag mo pa yung mga aso, di wala na, ang hirap ng maghanap ng pwesto, okay? By the way, in connection guys sa kung ano ang sineselebrate natin this week, the Mother's Day, okay? Belated po na greetings sa lahat ng ating mga ilaw ng tahanan. Okay? So, uh, how did you celebrate it, guys? Or how are you, what are your ways in showing them your uh, love and affection? Okay? For me, naman is since, uh, alam mo yun yung, ako kasi is kabilang po sa Ifugao ethnic group. So sa surroundings ko, na-adapt ko na, alam mo yun yung sa amin kasi is ah, hindi kami sanay. Okay? We are not that malambing sa aming mga parents, yung every time or every day that you are saying I love you to them, or you are uh, hugging, or you are kissing them. But through action naman guys, okay, hindi kami nagpapahuli niyan, okay? So for me personally, okay, kahit nung nag-aaral pa ako guys, alam mo yung very limited ang allowance mo, pero sinadsadya ko na tinitipid talaga ang mga allowance ko para pambili ko ng gamit ng mom at papa ko, even yung mga simpleng gamit lang. Okay, hanggang nung nagtatrabaho ako, and hanggang ngayon guys, alam mo yung sinesermonan ako nila mama, minsan na kapag yung binigay nila na pang therapy ko, pang medication ko is binibili ko na naman ng gamit nila. Alam mo yun yung parang sa akin kasi hindi ko matake yung nakikita mo na yung tsinelas ng papa mo, ng mama mo, pudpud na, di ba? Pag pumupunta sila ng bukid. Hindi ko matake yun. Kaya pag mababa ako ng sentro, pag bumibili ako ng gamot, alam mo yun yung binigay nila for me na panggamot, pang therapy ko, yun, binibili ko na naman ng mga gamit nila. So for me yun kasi yung way of showing my love, my affection sa aking mga parents. And kayo po, alam ko maraming paraan yan guys. We have our different ways, pero guys, ang pinakamahalaga dyan is iba-iba man ng pamamaraan. Ang pinakamahalaga ay maipakita natin yung pagmamahal at pag-aaruga sa ating mga parents, not only sa ating mga mothers, okay, our parents generally, okay, kung paano natin sila mahalin guys, okay. So once again, happy Mother's Day po, belated na pagbati, okay, sa ating mga mothers or okay, let us jump on sa our topic, okay. Ang sasagutin po natin ngayon or ang didiscuss natin ngayon guys is yung uh, 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 para bigyang solusyon, okay? Yung iba nating kababayan na gustong magkaroon ng sariling alahas guys, gold jewelry pero kapos po sa pera. Okay, the question na sasagutin or i-discuss natin is, pwede ba akong magkaroon ng alahas from pawn shops in installment basis or hulugan type? Okay. So, alam ko guys na sa ating, most of my viewers kasi is nakikita ko guys, you are, yung mga nasa abroad, okay? Mga OFWs or basta yung mga nasa abroad. Kasi nga since ang suppliers naman or ang pinanggagalingan usually ng ating mga gold jewelries ay ang other countries. So, we have, yun nga, sabi ko nga po, Thailand, Hong Kong, Taiwan, we have Turkey. May nakita ako na latest na nag-comment na taga-Greece. Okay? And bago nga pala yan, okay, maraming salamat muli, okay, sa mga bago po nating viewers, subscribers, maliban sa mga nababanggit ko, okay, kasi every time na nag-vlog ako, yung mga viewers na subscribers na bago ay tawag dito, pinapasalamatan ko. And ito po yung mga bago, okay, ito yung mga screenshots ng mga usernames nyo, mga comments niyo, okay. And sa mga dati na nating viewers, okay, nakikita ko
sila Sir Joey Villanueva, sila Sir Freddy Franco, sila Ma'am Lucia de la Cruz, and marami pang iba, okay? Maraming salamat po. At kung bago kayo dito, basta nandito kayo, maraming salamat po. Okay, so let us proceed. So since nandyan kayo sa abroad, alam po guys na kung ikukumpara naman ang ating mga sources of income talaga is alam kong mas malalaki talaga ang kinikita natin dyan sa abroad. So malamang, syempre, kinakash natin yung mga binibili nating mga alahas. However guys, okay, beneficial, applicable, or suitable din ito sa inyo na mapanood kayo ng mga viewers ko na nasa abroad. Kasi kung may kamag-anak tayo, mga family members natin dito sa Pinas, kasi hindi naman lahat ng alahas ninyo guys, or yes, tama is, pwede nyo silang ambunan sila, 'di ba? Because that's your personal collection yung mga alahas ninyo. So pwede nyong mai-share sa kanila itong video, or pwedeng maikwento sa kanila na pwede pala itong pamamaraan na pwede silang magkaroon ng sarili nilang mga gold jewelries in an installment basis. Okay? So, sa mga kababayan naman natin na nandito sa Pilipinas, okay, ito pinakamaganda sa atin ito. Kasi nga very limited yung ating mga alam mo yun, yung mga income natin dito. So parang nahihirapan tayo na most of us nahihirapan na ika-cash yung mga bibili ng alahas cash, lalo na yung malalaking alahas, hindi natin kaya, 'di ba? Okay, so nung nagtatrabaho ako sa pawn shop, ito kadalasan sa mga pawners namin ganito ang mga ginagawa, or not just basta yung mga kliyente namin, okay? Kasi ino-offer naman talaga namin ito sa kanila, at marami po kaming mga clients na from other services na na-convert namin sa pawning, kasi nga po, okay, nakita nila itong offer ng mga pawn shop. Okay, so once again ang katanungan natin, pwede po ba akong magkaroon ng sarili kong gold jewelry from pawn shop na hulugan siya? Okay, ang sagot natin guys, yes, 100% pwede po yan. Okay, sa ating mga pawn shop guys, we have different terms. Okay, iba-iba ang terms ng mga pawn shops niyan, pero iisa lang po ang ibig sabihin niyan. Okay, ito yung pawn to own. Okay, or isasangla sa pangalan mo para mapasayo na yung item or yung alahas. Okay, bibigyan ko kayo ng senaryo para mas maliwanag po. Okay, so gusto nyo talagang magkaroon ng alahas, and one time napunta kayo sa mga pawn shops, okay? Kasi magtatansak kayo ng other services nila. Maaring nagpadala kayo, nag-payout kayo, nagbayad kayo ng bills payment, nagpa-load, or kumuha ng life insurance. And then, nung nandun kayo, nakita nyo yung subasta display nila, guys. Ano itong subasta display? Ito po yung mga rematadong alahas na hindi na tinubos ng mga pawners, okay? 1 month kasi yan, kapag naremata, i-display muna yan sa mga branches, okay? Kung may mga na hindi nabili, yun yung dadalhin sa head office, tutunawin, i-re-process na yan. But 1 month, nandyan muna na nakadisplay sa mga branches yan, okay? Nakita nyo na may subasta display sila. May nakita kayo, since kayo po ay babae, okay? May nakita kayo na ladies ring, okay? Napakaganda niya. Talagang gustong-gusto nyong mapa sa inyo, okay? Pero nung makita niyo yung presyo, okay, 50,000 yung presyo, okay? Na-shock kayo, or pagpalagay natin na 30,000, okay? Ang laki pa rin yan na ikakash nyo. So, syempre, nasa isip nyo, sayang naman. Na, alam mo yun yung, gustong-gusto nyong bilhin, pero since kulang yung pera nyo, ay hindi nyo mabibili. Okay. Ito po, ang ino-offer ng mga pawn shop, guys, pwede kayong maghulugan. Ito yung proseso, okay? Sabihin nyo lang po kahit sinong empleyado dyan sa loob naman, kasi i-offer yan. And mostly guys, ipapasa kayo sa mga appraiser kasi mas alam nila yung detalye nito. Okay, so kung si cashier ang pinagtanungan nyo, i-refer naman kayo, ma'am or sir, sige po, si appraiser natin ang kausapin, or sila manager. Okay, ang gagawin nila dyan guys, sasabihin, okay, ma'am, sige po, kung gusto ninyo, kunin nyo yung alahas na gusto nyo. And ito yung proseso. Okay? Bali, may computation po yan. Babayaran nyo lang po yung certain na amount na binigay nila, okay, para po mapasayo na yung alahas.
ano ang gagawin guys? Kapag binayaran nyo po yung required nilang amount, okay, ang gagawin nila, kukunin nila yung alahas, isasanlan na yon sa pangalan ninyo. Okay? So, ang kagandahan doon guys is, maliit lang yung amount na binigay mo, and napasa naisanlan na pangalan mo na yon, okay? So, ibig sabihin, wala na pong habol yung dating may-ari doon sa alahas na yon. Okay? Or hindi na po yan mareremata since nakasanla na po ito sa pangalan ninyo. Okay? And ang katanungan ninyo guys, so since sabi mo, hulugan siya or installment type basis, okay? Makukuha ko ba agad-agad? Okay. So, unlike sa mga installment basis na mga ina-applyan natin na mga phones, kahit anong appliances pa yan, mga home appliances na yan, okay, di ba agad-agad nakukuha po natin yung item? Kung cellphone yan, nakukuha mo agad-agad yung cellphone. Kung yan ay washing machine, na ref, nakukuha nyo agad-agad yan. Okay? Kapag nagbigay na kayo ng mga down payments, tama. Pero po dito sa pawn shop, since pawn to own, we have the term pawn or sangla, okay? Ibig sabihin, hindi mo yun makukuha hanggat hindi mo po natutubos yung alahas. Pero ito ang kagandahan guys, okay? Ang impression kasi ng karamihan, kung nagsangla sila, kailangan or na kapag magtutubos sila is kailangan na ikakash nila na ibigay yung pera. For example, sinanla nila yung alahas nila for 50,000. Okay? Ang nasa isip nila, kailangan nilang ibigay yon ng one time lang na ibigay yung 50,000 para po matubos yung alahas na. Guys, ini-inform ko kayo na hindi po. Pwede po kayong mag-less every time sa principal ninyo para po mababawasan yung ating principal and at the same time yung interest na sinisingil or binabayaran ninyo monthly. Okay? So for example, okay, sinanla 50,000 yan kasi yung nakita mong alahas is 50,000 yung presyo. Tama? Okay, so binigay na sa'yo ni appraiser yung certain na babayaran mo and binigay na sa'yo yung balance. Ito yung balance niyo po, ma'am. Okay, so nakita mo na yung balance mo. Syempre, less 50,000 na yon. Okay, ganito ang gagawin niyo po. Every month na babayad kayo ng interest, guys. Kung may pera po tayo, okay, kung may pera tayo, pwede nating bawasan yung ating principal. Okay, kung may pera tayong 5,000, 3,000, 2,000, pwede po na kapag nagbayad kayo ng interest, sabihin nyo lang, ma'am, pales lang din po ng 2,000, 5,000, or 10,000 sa principal ko hanggang sa matubos nyo po yung buong, hanggang sa matubos nyo yung alahas, okay, para po mapasa inyo na. Okay, ganun po yung process nun, yung ating pawn to own na term, guys. Okay, so tawag dito, kung may mga kaibigan kayo, okay, pwede nyo pong refer, pwede nyo pong i-share sa kanila ito, nang sa gayon din is malaman nila, kasi marami po ang hindi nakakaalam sa promo ng mga pawn shops na ganito. Okay, which is very beneficial naman talaga sa atin, okay? Bali kami din noon ng mga empleyado, okay? Kapag medyo malalaki talaga yan, yung mga alahas na yan, okay? Nakita ko dati ito talaga sa mga dati kong kasamahan. Ganon din yung ginagawa nila, guys, okay? Ito nga yung sinabi ko nga na parang pawn, ito nga, installment type na ang term natin is pawn to own. Okay, so kung may mga katanungan po kayo guys, please feel free to drop it below, dahil sabi ko nga po na de-delay man ang ating mga response dahil ba sa ating health condition at sa hirap ng signal dito sa kabundukan, but I will assure you guys na kapag nakita ko yan, nare-replyan ko po kayong lahat. Okay, so if you find this video guys helpful to you, please leave me likes, give me likes, leave me all your questions, comments down below. You can share it to your friends. Nakita ko may mga nag-share na maraming salamat po, okay? And please subscribe guys, para po
ma-notify kayo sa mga next videos natin, and at the same time para po matulungan ninyo ako. Okay, na kahit papano ay mapalago naman itong um, maliit nating channel. Okay, so kailangan ko na hong magpaalam kasi parang hindi ko alam maamon ba yun or ano. Okay, so bye bye everyone, mag-ingat po tayong lahat palagi at um, God bless po. Bye bye.